أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At Masya Allah mga kapatid, tayo ay handang-handa na makinig sa Group 4 na kanilang report ngayon. Ipapresenta nila sa atin ngayon. At nakalimutan ko yung sasabihin ko kanina. Ano ba yung sasabihin ko? Dito sa pagpresenta, mga kapatid, pag naka-report na tayo, hindi na pwedeng bumalik na babawi. Kasi, kumbaga, yung pagbigay sa grado, ngayon lang. Okay? Yung mga katanungan kanina, nung last week, dapat nasagot natin yun. Di ba? Ang problema, nagkulang tayo sa oras. So, dahil para sa kaalaman ng lahat, dahil ito ay Islam, kailangan natin malaman ang mga katanungan at kailangan may kasagutan, di ba? Open forum tayo, merong 15 minutes na open forum. Ang pagre-report nila is mga 45 minutes, then another 15 minutes, open forum yun sa mga magtatanong. So, bago sila magsimula, yung katanungan, sino ba yung nagtanong nung? Si Amir, tama, di ba? Naitanong niya, sabi niya, ano yung dalil ninyo sa sala na ang sala ay 5 beses sa isang araw? Sino ba yung nagtanong nun? Si Jibril? Oh. Okmer. Hindi. Sino ba? Ano ba yung tanong mo nun? Si Jibril Ustad yung kung bakit naging 2, 3, 4. So ngayon, ikaw pala nagtanong mo noon, ngayon ayaw mo aminin. Dahil ikaw ngayon ang magre-report. Dahil ayaw mong mag-ano yung mga ano. Pero anyway, may sense kasi yun. May sense eh. Ang dalil sa ang pagdarasal ng mga Muslim sa 5 beses sa isang araw, mismo ito sa Quran. Subhanallah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Suratul Isra, verse 78, sabi ng Allah, wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layl wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ano ibig sabihin nun? Ang tafsir ng mga pantas, wa aqimis salah, ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdarasal liduluki syams, at duluki syams ito yung duhur at saka asar. Wa ghasaqil layl, ang maghrib at saka isya. Ngayon, al-fajr, yun yung fajr. So, ang sabi ng mga pantas, ito yung dalil, mismo sa Quran, istimbat nila na 5 yung pagdarasal. Sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, ano yung Islam? Sinabi ni Propeta Muhammad at ipinaliwanag niya sa Bukhari at Muslim. Tapos sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa an aqimis salata 5 salawatin. So, ibig sabihin, 5 ang pagdarasal sa isang beses, sa isang araw. Another hadith na, mutawatir ang hadith na ito at kilala, alam natin itong lahat, yung sa Isra wal Miraj. Unang pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad na magdarasal ng 50 dasal. Tapos sa huli, ang sabi dito ni Propeta Muhammad, al-khams ila khamsun. Ibig sabihin, binaba ng Allah na ginawang 5 ang pagdarasal dahil sa paghiling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang kantimpalan ng pagdarasal natin ng 5 beses sa isang araw ay katumbas na tayo ay nagdarasal ng 50 beses sa isang araw. So yun yung dalil. Okay? So sabi naman, meron ding nagtanong, paano natin alam yung mga oras? Yung follow-up question, Ustad, yung paano natin, bakit na kung 5 beses yung pagdarasal isang araw, paano nyo nalaman na 2 raka yung Fajr, 4 na raka yung Duhur, 3 raka yung Maghrib? Ibig sabihin, bakit 2, bakit 4, at saka bakit 3 yung Maghrib? Minsan nga, itanong ko rin, bakit hindi lang nagkaroon ng 1 rak'ah? Para ito ay para sa Allah na nag-iisa siya, di ba? Dito papasok yung tawqifiyah. Ang tawqifiyah, ibig sabihin, sumukon na tayo. Si Propeta Muhammad, nagdasal siya ng Fajr 2 rak'ah. Ang Duhur at saka Asar 4. Ang Maghrib 3. Ang Isya ay 4. So ibig sabihin, ginawa ni Propeta, yun na yun.
Doon yung tawqifiyya. Ibig sabihin, silence. Tanggap na natin yun at yun ang ginawa ni propeta. Pagdating sa mga oras ng sala, may oras ng sala na hindi ka pwede magdasal ng hindi pa sa oras niya. Sino magbibigay sa inyo dalil? Quran. Inna salata kanat alal mu'minina kitaba muquta. Katotohanan, the prayers, there are prescribed times of prayers that is obliged to the believers. So lang mga Muslim, hindi ka pwede magdasal ng zuhur na hindi pa dumating yung zuhur. Sabi mo, pupunta kami dun sa Batha, baka mabisi ako, magdasal ako ng zuhur ngayon para advance, katulad ng nagpa-first trip pag Ramadan, hindi pwede yun. Kasi dapat may takdang oras na itinalaga. Ngayon mga kapatid, pakinggan natin ang Group 4 kung ano ang kanilang ipapresent at wabillahi tawfiq. Bismillah. Sinong leader nyo? Parang nasa Senate. Bismillahirrahmanirrahim. Siguro kilala niyo na kami. Ayan yung mga pangalan namin, no? Hindi pa masyado. Oh. Ako po si Amir. Ating kwat, ito si Abdullah, si Jibril, si Hamid. Kami po yung Group 4 ang magre-report ngayon. Ang aming i-report ay ano ang paniniwala sa araw ng paghukom at ugnayan nito sa buhay ng isang Muslim. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam nura wa ja'ala al-qur'ana kitaba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, inihiling ko sa Allah na ang pagbati ng Assalamu alaikum ay ang pagbati ng mga tao na tatanggapin ni Allah sa araw ng paghukom. Ang pagbati ng mga tao na tatanggapin ni Allah sa araw ng paghukom sa kanyang paraiso. Sana ito rin ay mapasa ating lahat ang katahimikan, kasaganahan, kapatawaran ng Allah at habag niya ay mapasa ating lahat. Mga kapatid, sinabi ng Allah sa Quran na kung saan sa araw ng paghukom, ang bawat isa sa atin sa araw ng paghukom, anuman ang naigugol niya dito sa mundo, bawat minuto, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ay papakita ng Allah sa kanya. Dahil ang Allah ay patas sa kanyang mga nilikha. Ang Allah ay kailanman hindi siya nagkulang, bagkus tayo sa araw ng paghukom ay papakita niya kung anong nagawa natin dito sa mundo. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Wa may ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa may ya'mal mithqala dharratin syarran yara." Anuman ang gawain ng isang tao o alipin ng Allah dito sa mundo na kabutihan ay ipapakita ng Allah sa kanya kahit gaano man ito kaliit. Mga kapatid, ngayong gabi gusto kong ibahagi sa inyo
ang 8 benepisyo ng paniniwala sa araw ng paghukom. Maaari ito rin ang ugnayan sa buhay ng isang Muslim sa araw ng paghukom. Paniniwala sa araw ng paghukom. Una, hindi ko makita eh. Una, magkaroon tayo ng disiplina sa sarili at pagtaas ng moral. By the way, ang mga benepisyo na ito ay psychological, emotional, spiritual. Na ito ay paniniwala halos lahat hindi may paliwanag ng ang mga salitang ito na meron tayo. Ang naniniwala sa araw ng paghukom, dahil naniniwala ka sa araw ng paghukom, may hatol, may korte, hindi ka gumagawa ng masama. Mataas ang moral mo. Naniniwala ka sa araw ng paghukom eh. Hindi ka basta-basta nagnanakaw, hindi ka basta-basta nag-aarbyado ng tao, hindi ka basta-basta nag-aapi. Siyempre, tapat ka at ito ang kahulugan ng ihsan. An ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lakun tarahu fa innahu yarak. Sambahin mo si Allah na para mo siyang nakikita. Kung hindi man kanya nakikita, siya Allah ay tiyak na nakikita kanya. Sa mga taong may mga trabaho tayo, pag ba may trabaho tayo, nagtatrabaho tayo, pag may nakakakita sa atin, sample, yung modern natin, nakikita na tayo, parehas ba ang trabaho natin sa may nakakakita sa atin at sa doon sa walang nakakakita sa atin? Kung parehas, mashallah. Pangalawa, binibigyan ito ng kahulugan ng ating buhay. Subhanallah. Ang taong naniniwala sa may araw ng paghukom, naniniwala kang may purpose, may dahilan ang iyong buhay. At ito ay malaking pagkakaiba ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sa tingin niyo, kung naniniwala ka na may araw ng paghukom, sa tingin niyo, kung hindi kayo naniniwala na may araw ng paghukom, sa tingin niyo nagtitipon tayo dito? Hindi, di ba? Nagtitipon tayo dito kasi naniniwala tayo na may araw ng paghukom. Tayo ay naniniwala na may dahilan kung bakit tayo binuhay ng Allah. Ang taong naniniwala sa araw ng paghukom ay mas makahulugan ang kanyang buhay. Pangatlo, binibigyan ka nito ng motivasyon para mabuhay. Abutin ang pangarap mo pag ikaw ay naniniwala sa araw ng paghukom. Kahit anong dumarating sa iyo na mga pagsubok, gusto mong lumaban. Bakit? May araw ng paghukom eh. Kaya ito ang nakakapagtaka sa mananampalataya. Dumating sa kanya ang pinsala, alhamdulillah. Dumating sa kanya ang pagsubok, alhamdulillah. Pag dumating ang biyaya, alhamdulillah. Pariho ang reaksyon ng taong nananampalataya. Bigyan mo ng salapi, magpapasalamat sa Diyos. Siya ay nasa pagsubok, nagpapasalamat sa Diyos. Pang-apat, katarungan. Sa mga taong pinagkaitan ng katarungan, malaking isyu na katarungan o maliit na katarungan, yung taong hindi kayang tanggap yung pangyayari, galit, nanggigigil, maski maliit na bagay o malaki. Pinatay ang magulang, pinatay ang kapatid, na walang katarungan. Ipaglalaban mo ito. Walang mapayap ang taong
na pagkaita ng katarungan. Gustong-gusto nila kunin yung katarungan. Maari hindi mawala yung galit, pero mayroong kang pupuntahan. Anong sasabihin mo? May araw ng katarungan, may araw ng paghuhukom, may korte doon. May korte doon. Sinong tagapaghatol? Si Allah. Wala yazlimu rabbuka fatila. Si Allah ay kahit himulmul na maliit ay hindi niya kayang dayain. Sa lahat ng tao na napagkaita ng katarungan, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pa magpalagpas o magparaya dahil naniniwala ka sa araw ng paghukom. At doon sa korte ni Allah, ipagkakaloob niya sa iyo ang katarungan. Panglima, ang pagpapahalaga sa ating mga pananagutan. Naniniwala ka sa araw ng paghukom, gusto mo magpahalaga sa mga bagay-bagay na nasasakupan mo. Noong panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngayon kasi, ang hayop para gawing pagmamayari ng isang tao o kumpanya, tinatatakan nila sa tainga. Na ang pagtatatak na yun ay hindi makatao, hindi makahayop. Nasasaktan yung hayop. Akman niya itong, may isang sahaba na akman niya itong tatatakan ng isang hayop na pagmamayari niya. May narinig siyang nagsalita sa likod niya. Ang sabi niya, ang patalim mo ay mas matalim sa patalim ng Allah. At ang lakas mo ay mas malakas sa lakas ni Allah. Tiningnan niya, tumingin sa likod, tiningnan niya, yung pala yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahiliya pa yun. Ano ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kung naniniwala ka na may araw ng paghuhukom, magiging makatarungan ka. Magiging maingat ka at matuto ka magpahalaga sa lahat ng bagay-bagay. Panganim, ito rin ay patunay na hikmah ni Allah o kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaganda ng mundo. Hindi ito lahat nonsense. Pag mahilig ka sa science, na-appreciate mo ang mundo. Na-appreciate mo yung mundo, yung kagandahan ng nilikha, ganda ng dagat, ganda ng bundok, at lahat ng ito ay may hikmah. At darating ang araw, malalaman natin kung anong dahilan ng pagkalikha sa lahat ng ito, at matututo na natin bigyan ng katarungan ng lahat. Pangpito, ang paniniwala sa araw ng paghukom ay nakakabawas na labis-labis na pagkainggit sa kapwa mo. Pangwalo, ito na yung last. Nagpapatibay ito sa iba nating paniniwala sa ilmul ghaib. Ang ilmul ghaib ay hindi natin nakikita. May malaika, may arsh, lahat ng tinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi natin nakikita ay may karugtong itong lahat dito sa araw ng paghukom. May gusto akong idagdag dito.
Pag naniniwala ka sa araw ng paghukom, gagawin kang isang manhanda sa pag-alis mo sa mundo. Yung hindi naniniwala sa araw ng paghukom, ba't ka maghahanda? Wala namang araw ng paghukom. Pero kung naniniwala ka na may araw ng paghukom, gagawin natin handa. Sulitin ang oras, kayamanan, lakas, kabataan mo. Bata ka, trabaho para sa akhirah, araw ng paghukom. Mayaman ka, trabaho para sa akhirah, araw ng paghukom. Marami kang oras, trabaho na gagawin para sa araw ng paghukom. Siguro, kunti lang yung oras natin, kaya pakinggan itong mga kasama ko, dadagdagan nila. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy ng ating discussion about sa paniniwala sa araw ng paghukom, kung ako ang tatanungin mo as a born Muslim, siguro kasi mga bata pa kami talaga is kinukwento na ng mga magulang namin ng mangyayari sa paghukom. So parang paniniwala, kasama na talaga sa paniniwala namin ito. Katulad ng paniniwala sa mga itong mga major sign, itong emergence of the Dajjal, the descent of the Jesus, the appearance of Yajuj and Majuj, major landslide in east, major landslide in west, major landslide in the Arabian Peninsula, the smoke, the emergence of the beast, rising of the sun from the east, its place of sitting, a fire which will drive the people of their place of gathering. So yung mga ganitong mga mashallah, so yung parang hindi nagbabago siya sa so ano ba yun? Hindi ko may paliwanag. Basta siya sa Kaya mo yan, bro. kasama sa mga katunayan, mga dalil na sa Quran, yung sinasabing kullu nafsin za'iqatul maut wa innamal tawaffawna ujurakum yawmal qiyamat faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lahat ay tiyak na makakatikim ng kamatayan at matatanggap mo ang iyong buong kagantimpala sa araw ng muling pagkabuhay. Tapos kung sino man naligtas sa apoy at ipasok sa paraiso ay talagang naging matagumpay ang buhay nito sa mundo at ay isang lamang ilusyon at kaysa. Ganito yung mga dalil sa Quran na mababasa natin, yung mga katunayan na mayroon talagang mangyari sa oras ng panahon. Next. Isa rin to yung wa an huwal lazi khalaqa as-samawati wal ard bihaq wa yawmal yaqulu kun fayakun qawluhu haqq wa lahul mulku yawmal yanfaqu fi as-sur alimul ghaibi wash-shahada wa huwal hakimul kabir. Sa ibig sabihin sa Tagalog ay at siya ang lumikha sa langit at lupa sa katotohanan at mismong araw na sasabihin niya muling pagkabuhay magkakaroon ng kanyang salita ay ang katotohanan at kanyang kalooban ang magiging kapangyarihan sa araw ng hinipan ang trompeta. Alam niya ang lahat, hindi maabot ng pangunawa ng tao, bilang gayon din ang lahat ang nakikita sa tao, siya ang ganap na marunong at ganap na nakakabatid. Next. Kasama to sa tafsir sa mga aya itong sinabi niya. Paulit-ulit giniit sa Quran na nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Katotohanan, sinaklaw nito ang malawak na hanay ng mga kahulugan. Una na ang langit at lupa ay hindi nilikha para lamang sa kasiyahan nito. Ang pangyayaring ito ay hindi isang dula-dulaan o mundo ito ay ang mundong ito ay hindi isang laruan ng bata